ang ating mga inapo o descendants ng samahang Descendants of Hunters ROTC Guerrillas Incorporated sa pangunguna ng kanilang presidente na si Mr. David M. Ingles at kasama na rin po ang Chairman at Board of Trustee ng World War II Veterans Mr. William Esplana. Kasama rin po natin ngayong umaga ang miyembro ng Samahang Pangkasaysayan ng Pasig, SPP, sa pangunguna ni Mr. Francis Yumul bilang presidente at Sir Etoy Castro bilang vice-presidente. Maaari po tayong umupo. Hindi po talaga ako ang dapat naririto, kaya lang si Miss Maybunga, Miss Pasig po ata ay on the way pa lamang. Ngayon po ay sabay nating ipinagdiriwang ang ika-79 na anibersaryo ng pagkapalaya ng mga Hapon sa ating bansang Pilipinas. Sa katunayan po, ang labanan sa Maynila o Battle of Maynila ay isang labanan na bahagi ng digmaang Pasipiko at ikalawang digmaang pandigdig na naganap sa Maynila sa pagitan ng pinagsamang tropa ng Pilipino at Amerikano at Imperyong Hapon. Maraming mga sibilyan ang pinaslang ng mga Hapon sa kalagitnaan ng labanang ito. Kabilang dito ang magiting nating Pasigueño na nagbuwis ng buhay hindi lamang para sa ating lungsod, maging sa ating bansang Pilipinas. Bilang panimula, para bigyan po tayo ng isang makasaysayan na mensahe bilang bating panimula, tinatawagan po natin ang ating kinatawan sa mababang kapulungan. Tinatawag po natin ang ating kinatawan sa mababang kapulungan, Honorable Congressman Roman T. Romulo. Magandang umaga po sa ating lahat. Siyempre po kay Mayor Vico, Vice Dodot, sa lahat po ng ating konsehalo. Siyempre po sa ating mga veterano, grandsons and granddaughters, sons and daughters, sa lahat po ng kasama natin. Siyempre, nagre-represent rin po ng ating Veterans Federation of the Philippines, sa ating kapulisan, sa ating mga iba pang kawani ng gobyerno, BFP. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po, napakaganda po ng pagsasama natin dito ngayon umaga dahil ginuginita po natin yung liberation ng lungsod ng Pasig noong panahon ng occupation ng World War II. Alam po ninyo, sa totoo lang, napaka-importante nito at sana ay marami pa rin po ang dumalo sa mga bagay na ito kasi ito yung mga panahon na kailangan po natin talaga ng tinatawag nating mga heroes Kasi ngayon po talaga, with the media, with social media, minsan ang hirap po makahanap kung kanino tayo kukuha ng inspirasyon. Pero dito sa lungsod ng Pasig po, meron tayo mga nagbigay ng buhay para sa ating lungsod, para sa buong Pilipinas. Kaya sana po, tuloy-tuloy po yung pagbibigay po natin ng pugay sa ating mga tunay na bayani. At sana po, ay tularan rin po natin sila sa ating mga gawain. Kasi minsan po, ang dali po talagang mag-praise, magsalita ng maganda, pero sa gawa, hindi na po nangyayari. Hopefully po, ito na po yung hudyat para sa ating lahat. Sa palatuntunan na ito, na siguraduhin na may sabuhay ang kadakalaan ng ating mga heroes. Muli po, mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po, Honorable Congressman Roman T. Romulo. Bilang mensahe naman po mula sa samahan ng Veterans Federation of the Philippines of Pasig, inaanyayahan po natin para magbigay ng kanyang mensahe, Mr. Antonio M. Amulong, ang kanilang pinuno ng Veterans Federation of the Philippines Pasig Chapter. Magandang umaga po sa inyong lahat, kay Congressman, kay Mayor po. Magandang umaga po. Kay General Esplana, magandang umaga po.
kami po hindi inabot ng hapon. Pero sa Mindanao, nakuha kami ng dugo. Tumagas ang dugo namin sa Mindanao. Pero ngayon, nandito kami para makaisa sa araw ng Pasig. Yan lang po, magandang araw. Thank you po, Sir Antonio. Isang maikling mensahe rin po ang manggagaling mula sa samahan ng Descendants of Hunters of ROTC Guerrillas Incorporated sa pangunguna po ni Mr. David M. Ingres, ang kanilang presidente. Wala. Mensahe rin po mula sa Board of Trustee ng World War II Veterans. Tinatawagan po natin si Mr. William B. Esplana. Maraming salamat po, Mr. MC. Sa ating Congressman Romulo, sir, Mayor Soto, and the rest of the members of the Sangguniang Panglunsod, the police, the veterans, whom we are celebrating this affair today, sa lahat ng mamaya ng Pasig, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang inyong likod po ay ang current chairman ng Board of Trustees of the Veterans of World War II. Kami lang po ang ang organisasyon may patungkol sa World War II. Ang aming pasilidad ay nasa Taguig. We operate an outpatient center. We have a museum, library, and theater, which is open to public whenever they want to go there. Ang aming outpatient center services only the World War II veterans. And sad to say, yan po ang nakapalagay kasi sa batas. Yung 11597, ang bibigyan lang namin ng tugmang pangangalaga ay yung World War II, yung kanilang widows, descendants. Kasi ang linya ng ang World War II hindi magbabago ang numero. Kasi from the veteran na ilalipat ang stock sa widow, and pag namatay ang widow sa isang descendant. So isang linya lang po yan. Yung linya ng descendant naman na yun ang magmamana ng benefits. So, at any one time, there is always a constant nga pa pala ang number ng veterans. Bakit nakapanayam yan nakapalagay sa law natin. Lubos po kaming nagagalak at hanggang ngayon, siniselebra sa buong bansa ang ating 79th anniversary na ng liberation. Ito po ay nahulugan lamang na naman natin ang kagitingan ng ating mga magulang. Pero sa isang banda, kasi ang ating traditional na kilala sa mga veterano ay yan lamang ng mga nagsakripisyo na pumunta sa militar, nagservice sa guerrilla ng panahon ng Hapon. Pero ang bagong pananaw ng veterano ay yung mga may karanasan at nagbibigay ng kanilang karanasan sa iba. So, even a kindergarten graduate is a veteran of kindergarten. So, when you graduate your elementary, you become a veteran of elementary education. So, high school and college, ganyan rin po. So, lahat tayo ay veteran ng ating mga eksperyensya. Si Sir yata ay veteran ng ilang congress na. Si Sir veteran ng ilang term na. So, the rest of the congressman ganyan rin po. So, we're all veterans in our own right. So, I am very proud indeed to be in the midst of the World War II, the World War and the post-war and all the veterans around. So, it's indeed a big honor to be among you, sirs. Now, ang ating mga fathers, yung ating mga ninuno, nag-business sila ng buhay. Tayo po hindi na kailangan mag-business ng buhay. May narinig akong isang panayam na napakaganda. Sabi ko, hindi na natin kailangan mag-business ng buhay para sa bayan. Marapat ay
harapin lang natin ang ating mga suliranin, mga kasalukuyang suliranin. At yun ang pagtunan ng ating pansin. Yun ang ating war ngayon. So, we have to fight, kaya ng project ng Pasig ng greening project is a very nice project that has to be sustained. So, what can an ordinary citizen do to enhance that project? Marami. Pwede siguro na yung backyard farming, yung bahayubi, lagyan nyo ng mga power pots, you plant vegetables. So, two birds. Na-interest mo na yung grain, na-diso pa yung food security, food problem. So, lahat yan, how many times have you tried picking up a garbage from the streets? So these are things that we can do. We can fight. We can actually involve ourselves in. So marami pong bagay. Everything that involves local security will soon be part of the national security problem. So if we cannot address them locally, chances are they will blow up into portions that will make the problem harder. So ang panahon ko ay includes everybody. So let's use all our lessons learned, our better reason in productive use by addressing all the problems of the current problems of our society today. So in that aspect, I bid everybody happy anniversary because we no longer have to be sad about our freedom. We should be happy about our freedom. So thank you very much and good day. Thank you po, Sir William, sa isang mensahe na makasaysayan at makabuluhan. Ngayong umaga po ay tayo din po ay binigyan ng pagkakataon para makasama din po ang mga descendants, mga anak, apo, mula sa pamilya na kasama sa Hunters of ROTC Guerrillas. At isa rin na kasama din natin sa lungsod ng Pasig, sa Tourism Council at sa pamantasan ng lungsod ng Pasig. Tinatawagan po natin ang Vice Presidente ng Samahan ng Kasaysayan Samahan ng Kasaysayan ng Pasig, Dr. Nestor Castro. Magandang umaga sa ating lahat, Mayor, Congressman, Vice Mayor at mga City Councilors. Magandang umaga rin sa lahat ng mga veteranong narito. Ngayong okasyon, pinagdiriwang natin ang liberation ng Pasig. Ako narito ngayon, marami akong hat. Nasa pamantasan ng lungsod ng Pasig ako. Vice President ako ng Samahang Pangkasaysayan ng Pasig. Pero anak din ako ng isang veterano. So ang tatay ko si Manuel Castro na taga-Kapasigan, noong maggera siya ay second year college sa UP at tinawag ang mga ROTC para maging mga guerrilla. So siya ay naging miyembro ng Hunters ROTC Guerrillas, siya ay naging first lieutenant at kaya lang na-assign siya sa Tanay Antipolo area. Dahil dito sa Pasig, occupied ng mga Hapon. So ang pinakamalapit na bundok ay yung sa Antipolo at Tanay. So isang okasyon na rin to para parangalan ko ang aking sariling ama. Ang aking nanay naman ay captain ng Philippine Army. Pero hindi siya taga-Pasig. Napangasawa niya yung tatay ko. Siya isang army nurse at naging pasyente niya ang tatay ko kung kaya sila nagkakilala. So, natutuwa ako narito ang mga veterano. Bilang miyembro, opisyal ng Samahang Pangkasaysayan ng Pasig, makikipag-ugnayan kami sa inyo para maidokumento ang inyong mga karanasan at hopefully mailathala natin para nalalaman ng susunod na henerasyon ang kabayanihan ng ating mga veterano. Maraming salamat. Thank you, Sir Etoy. Tunay nga po na kayo po ay malaki ang ibig sabihin sa lungsod Pasig. Inaanyayahan din po natin sa harapan para sa maikling mensahe ang presidente ng Samahang Pangkasaysayan ng Pasig, Sir Francis Yumul, na siya ding anak ng isang veterano
mula naman sa markings of guerrillas. Magandang umaga po sa inyong lahat, Mayor, Vice Mayor, saka Congressman, members of the City Council. Ako po ay narito bilang kinatawanan sa pangkasaysayan ng Pasig. At the same time, bilang anak po ng isang veteranong guerrilla under the Markings Guerrilla Group. Ang kwento po kasi ng tatay ko, batang-bata pa siya nung na-recruit siya sa Markings. Kasi during the occupation ng Pasig, yung mga kabataan, hindi na, especially those working outside Manila, outside Pasig, hindi na sila nakauwi. Kasi you will either be recruited nung the other group, yung mga makapili. At yung father ko, napulitan siyang sumama. Very young. So yung area of operations nila was Rizal, just like the Hunters. Markings Guerrilla is under the command of Agustin Markings. Dati pong attached to sa US Army noon. So marami pong markings sa Pasig. Pinagbuhatan meron where ay marami at saka sa ibang bangbang marami. Actually, isa yan sa pinakamaraming unit na guerrillas. Ito po nung after nung pumasok na ang mga Americans coming from Southern Luzon, ang Markings Guerrilla po, they did the mapping up operations on some areas. Yung pong ilang detachment o ibang elements ng Markings Guerrilla were put o dinala sila sa Ipo Dam. And the battle there, I heard, is a little bit bloody. Hindi ko lang po sure kung yung nakabantayog sa atin ay saang unit. So, sa samahan pangkahaysayan po ng Pasig, we would try to come up with the narratives o yung mga kwento na magbibigay halaga sa sakripisyo ng ating mga veteranong Pasigueño. Asahan niyo po yun sa aming samahan. So sa lahat po ng mga veteranos at sa lahat ng mga taga-Pasigueño at sa ating mga opisyal, magandang pong umaga, mabuhay po ang Pasig. Thank you, Sir Francis. Narito na din po para samahan tayo at magbigay ng kanyang mensahe mula sa samahan ng Descendants of Hunters ROTC Guerrillas Incorporated. Tinatawagan po natin Mr. David M. Ingles. Congressman Romulo, Mayor Soto, Vice Mayor Jaworski, our dear veterans, and other officials. Magandang umaga po sa inyong lahat. First of all, I'd like to thank Congressman Romulo, Mayor Soto, and Vice Mayor Jaworski for celebrating this important event in the history of Pasig. More importantly, giving due recognition to our beloved veterans for sacrificing their lives for the benefit of the local citizens of our community. I'd like to give more information on why Congressman Romulo named a building near the Rosario Bridge after the Hunters ROTC. On behalf of the descendants of Hunters ROTC guerrillas, we are eternally grateful to the Congressman's decision to name the building the Hunters ROTC guerrillas. During the war, the Hunters set up its base in Rosario, Pasig. This base served two purposes. One, it served as its intelligence office. It was a nerve center for disseminating information from Manila to the Rizal towns. It also served as the gateway for the Hunters' stolen ammunitions from Manila-based schools
and these guns were distributed to hunters based in the different towns of Rizal. All of these guns were transported through the Rosario Bridge, which was heavily guarded by the Japanese. They were able to transport the guns over the bridge when they knew the bridge was not guarded at all. Number 2, Rosario served as a safe haven for hunters. The people respected the hunters. That is why the overall commander of hunters, Terry Adiboso, in between his work in Rizal, loved to stay in Pasig. The people of Pasig never squealed to the Japanese on the presence of the hunters in Pasig. The people of Pasig love the hunters. Kaya itong mga estudyante at mga kabataan dito po, ang inyong mga ninuno ay bayani na rin. Kasi hindi sila nagtraidor sa ating mga veterano. Yan lang po ang gusto naming mapaabot sa inyo na ang ating ninuno, pati na yung mga kamag-anak nyo, mga bayani na rin po yan. Sana po, wag po nating kalimutan ang ating kabayanihan ng mga ating ninuno. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po. Thank you po, Sir David M. Ingles, sa isang makasaysayan at makabuluhang mensahe para sa araw na ito. Tunay nga po na dakila at dapat nating ipagmalaki ang lahi ng mga Pasigenyo. Bilang parte po ng mandato ng Cultural Affairs and Tourism Office, ngayong araw din po, nais po naming hingiin ang approval ng ating mayor upang nang sa ganun po, sir, ang ating pong bantayog ay mas mailagay natin sa mas maayos at mas mapupuntahan po na lugar. Upang nang sa ganun ang ating mga kabataan, madali nilang makita at madali nilang mabasa kung ano man po ang ibig sabihin ng bantayog na ito. So sana po ay sa mga susunod na panahon ay mabigyan natin ng mas maayos na paglalagyan ng bantayog ng ating mga. Ngayong umaga po, para bigyan tayo ng isang pampansiglang bilang, tinatawagan po natin sa ating harapan ang pinagmamalaki ng ating Pasig City Science High School, ang Permata Pasians.
Muli, maraming salamat sa Formata Passions mula sa Pasig City Science High School na nagbigay-pugay sa ating magigiping na Pasigenyo. At naisun po natin kasalanan si Sir Patrick Tuandiano, ang ating Head Department ng Qatar Office sa pagsisimula ng ating programa. Para naman magbigay ng kanyang mensahe, pinatawagan natin ang pinuno ng 11 sangguniang panlungsod at ang ating pangalawang punong lungsod na si Kagalang-galang Robert Dodot B. Jaworski. Atin po siyang bigyan ng masigabong palakpakan. Dito na lang ako sa... Magandang umaga po sa ating lahat, kay Mayor Vico Soto, Congressman Roman Romulo, sa ating po mga konsihal na nandito, sa ating mga bisita, lalong-lalo na sa ating mga veterano, Veterans Federation of the Philippines, sa ating mga ibang bisita na nandito ngayong umaga, ating kapulisan, of course, ang Bureau of Fire natin na nandito din, ang ating mga kasama sa kawani ng pamahalaan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. As we celebrate the 79th anniversary ng World War II, araw ng kasarinlan dito sa ating lungsod, tama lang po na tayo magbigay-pugay sa ating mga veterano na nag-buwis ng kanilang buhay, ng kanilang dugo, para ma-enjoy natin ang ating tinatawag na freedom sa araw sa ating bayan ngayon. Alam nyo, in a world where things have been changing, ang ating kabataan lalo na ngayon, ay iniisip ay palagi ang kanilang mga sariling rights, no? Sabihin na natin. Tama lang po, nabigyan natin importansya ang sakripisyo ng ating mga veterano because ang rights na na-enjoy po natin ngayon ay baliwala kung hindi po nagbuwis ng buhay ang ating mga veterano. At kung iisipin din natin na napakaswerte po natin ngayon dito sa ating bansang Pilipinas because of the freedom that we enjoy compared to the freedom that people are fighting for in their own countries elsewhere in the world. Na ang dami po na nakikipaglaban para maramdaman nila ang demokrasya na ngayon ay tila yatang we take for granted dito sa atin sa Pilipinas. So I think na timely yung request ni Sir Patrick kanina na ilipat natin ang ating marker. No, para sa susunod, hindi lang po tayo na maliit na grupo ang mag-celebrate ng araw na ito. Pero mahigit pa riyan, siguro maipaabot natin sa ating kabataan ang importansya ng mga binuwis na buhay ng ating mga veterano. Sapagkat kung nais natin talagang umusad bilang isang bayan, isang lipunan, kailangan po natin bigyang kahalagahan yung sakripisyo na ginawa ng ating mga ninuno. So today, nais ko pong bigyan ng pagbati muli at pasalamatan ang ating mga bayani na kung hindi dahil sa kanila, siguro sa araw na ito, hindi po ganito ang ating na-enjoy na demokrasya sa ating bayan. Muli po, isang mapagpalang umaga. Congratulations po sa ating lahat at mabuhay ang ating mga veterano sa Pilipinas. Maraming salamat po, Vice Mayor Dodot. At ngayon, upang bigyan tayo ng isang makabuluhang mensahe, inaanyayahan po natin ang ating minamahal na punong lungsod, Kagalang-galang Victor Marilis N. Soto. Upo lang po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Saan ba tayo tatayo, Vice? Baka kung ako, kaya pa. Kaya pa, pwede pa. Hindi na. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Congressman Roman, Vice Mayor Dodot, sa ating mga konsehal, sa iba pang mga kawani ng pamahalaan, pero higit sa lahat sa ating mga veterano at sa mga descendants
ng ating mga veterano. Muli po, isang magandang umaga. Happy Liberation Day po sa ating lahat. Gaya, dami na pong nagsalita, hindi ko na po siguro din hahabaan ang aking mensahe dahil ang gaganda na po ng mga mensahe sa atin, pati ng mga kinatawan ng iba't ibang samahan po natin. Kaya hayaan nyo na lang po ako magpasalamat sa lahat ng grupo na kasama natin ngayon. Una sa ating Veterans Federation of the Philippines, Pasig, kina Mr. Amulong, maraming salamat. Lagi po silang present kahit pag Rizal Day, Bonifacio Day, at lahat pa po ng mga commemorations natin. Sa samahan ng Descendants of Hunters ROTC Guerrillas, kina Mr. Ingles, maraming salamat din po. Nung nagkaroon ng ideya si Congressman Roman Romulo na yung bagong multi-purpose natin sa Barangay Rosario ay pangalanan na Hunters ROTC Guerrillas Multi-Purpose. Sinuportahan po natin kasi tingin natin talagang ito na yung tamang panahon din na balikan natin ang ating kasaysayan, kilalanin natin ang ating mga ninuno at ang mga sakripisyo at ang pagbuwis buhay nila. Siyempre, dito rin po ang mga Board of Trustees ng World War II veterans, si Mr. Esplana. Maraming salamat din po sa inyo. Inikilala po natin muli po ang kabayanihan ng iba't ibang grupo, iba't ibang tao, mga Pasigueño at iba pang mga Pilipino. At muli po, ito na po yung tamang panahon para balikan, kilalanin po natin ang mga ginawa nila para sa atin. Dahil gaya ng nabanggit ni Vice Mayor Dodot, sa ibang bahagi ng mundo, walang kasarin lang, sa ibang bahagi ng mundo, hanggang ngayon pinaglalaban pa nila ang kanilang mga karapatang pantao, ang kanilang kalayaan. Kaya kailangan bukod sa i-enjoy natin ito, ay kilalanin po natin. At yung mungkahi po na ilipat po ang ating bantayog sa lugar na mas kita at mas accessible. Ibig sabihin, ito, pagka gusto mong basahin kung ano yung nakasulat sa bantayog, kung gusto mong makilala yung mga tao, mga veterano po natin, magbubuwis buhay ka din. At kaya nga sila nakipaglaban para hindi na tayo magbuwis buhay. So ilipat po natin itong bantayog sa lugar na mas accessible po siya para sa ating lahat. At gaya ng pinaalala sa akin ni Councilor Pau kanina, yung ibang, dahil siya rin po ay isang apo ng ating mga veterano. Hunters ROTC din, na meron pong panukala na ilipat po siya kung saan po yung carillon bells po natin sa kasalukuyan. Yung inalisan po ni Gat Andres Bonifacio, dun po natin siya ipapwesto. Kasi ito po ay talagang pwedeng lapitan, pwedeng basahin, sabay na rin natin pagagandahin. So, kina Sir Patrick, yan ang sa Kato, yan po ang assignment natin. Sir Christian, sana within the next few months, makapagbigay na kayo ng magandang solusyon o ng magandang proposal, kasama na yung program of work natin para sa paglilipat ng ating bantayog. Ang sabi naman po, hindi na natin kailangan ng approval sa mga national bodies, kasi parang LGU lang naman po talaga ito. Pero sa susunod, siguro pwede na natin din i-apply sa mga national sa NHCP, etc. So, isa pang assignment natin sa Kato, pati na rin sa ating PIO, in coordination with the various groups, pati yung samahang pangkasaysayan ni na Sir Francis at ni na Sir Etoy, Kato, PIO, sana po sa susunod na mga pagkakataon, lalo na po pag may mga araw na ganito, may mga paggunita po tayo, maganda naman po ito at talagang dapat natin gawin ito. Pati yung mga ibang araw ng Kalayaan, araw ni Bonifacio, araw ni Rizal, dapat po talaga meron tayong event paggunita katulad nito, pero siguro higit pa ron para dumami pa ang nakakaalam, dumami pa ang matututo din mula sa kasaysayan para mas makilala pa natin ng mga veterano natin at iba pang mga event kaugnay po nito. Sana mas maging aggressive po tayo pati sa pag-share, sa pag-post, pati sa social media. Para hindi lang tayo yung nagkakasama-sama at ikilala natin yung mga tao, yung mga events na ito, kundi pati yung mga kabataan natin na hindi naman
Hindi naman sila gigising ng 7:30 or ngayon 8:30 a.m. para manood ng mga live natin na Facebook Live. O hindi naman sila pupunta na dito. Siguro nasa 100 lang po tayo dito. Pero sa pamamagitan ng social media, ng Facebook at iba pang mga platforms, ay malaman din nila. Malaman din ng lahat. Kasi ako 34 years old po ako. Pero sa totoo po, in the last 10 years ko lang nalaman ng mga bagay na ito. Nung bata ko, wala naman nagtuturo sa amin ito. O kung may turo, baka pag sa klase, baka hindi naman kami masyadong nakikinig. Hindi tayo masyadong nakikinig, di ba? Aminin natin. Pero sa pamamagitan ng social media, mas marami pa po. At napaka-importante, ito rin naman yung punto ni Kong Roman kanina, mahalaga na meron tayong mga tinitingnan na bayani. Bukod sa matututo tayo, ay pwede natin silang gawing halimbawa at may emulate natin ang kanilang halimbawa. Muli po sa ating lahat, maraming salamat at Happy Liberation Day po sa ating lahat. Maraming salamat po, Mayor Vico Soto. Tayo ang mga bayani ng makabagong panahon. Ating alagaan at mahalin kung ano pa ang meron tayo ngayon, upang ang mga susunod sa atin ay matamasa rin ang kaginhawaan na tinatamasa ngayon. Sa pag-aalala natin sa ating mga bayani, ating isabuhay ang mga aral na hatid nila, upang tayo ay makasama at mas makatulong pang lalo sa ating komunidad. Bilang pagtatapos, nais po namin ipabatid ang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng ating mga pinuno ng iba't ibang tanggapan at departamento na nakibahagi sa ating paggunita. Maraming salamat po sa iba't ibang opisina na nakiisa at tumulong upang ang programang ito ay maging successful. Maraming salamat po sa DILG, PNP, BFP, Barangay San Nicolas, Bantay Pasig, PPMO, PIO, Clean and Green, Parks and Playground, at ang Cultural Affairs and Tourism's Office. Ako po si Sofia Jalakatok mula sa Sangguniang Kabataan ng Barangay Maybunga, ang inyong naging guro ng palatuntunan ngayong umaga. Magandang umaga po at isang mapagpalayang Liberation Day sa mga Pasigenyo. Inaanyayahan po natin ang ating mga panauhin sa gitna upang magkaroon ng isang photo opportunity sa ating bantayog. Ating po tinatawagan ang City Government of Pasig para sa isang photo opportunity. Atin naman pong inaanyayahan ang samahan ng Veterans Federation of the Philippines Pasig Chapter. Ngayon naman po ay ang samahan ng Descendants of Hunters ROTC
Guerrillas Incorporated. Ngayon naman po ay ang Pasig City PNP at BFE. Ngayon naman po ay pinatawagan po natin ang Bantay Pasig para sa isang photo opportunity. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat.